Nanawagan si Senator Raffy Tulfo sa Department of Migrant Workers o DMW at iba pang kaugnay na ahensya para sa klolohan ng 9 na kababayan nating tripulante na dinakip ng grupong Houthi. Bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers, nais niyang repasuhin ang deployment policies ng mga kababayan natin na nasa high-risk zones. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Mahalaga na matiyak ang kaligtasan ng siyam na seafarers na hawak ngayon ng rebelding Houthi ng Yemen. Ito ang panawagan sa pamahalaan ni Senador Raffy Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers. Kasunod dito ng kumpirmasyon ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers o DMW na hawak ng mga Houthi ang siyam na kababayan nating seafarers mula sa inatake at lumubog na MV Eternity Sea. Sila ay bahagi ng 21 Filipino crew ng barko. Para kay Tulfo, malaking bagay na makumpirmang buhay ang mga seafarers. Hinimok nito ang DMW at iba pang ahensya ng pamahalaan na magtulungan upang hindi lang matiyak ang kaligtasan ng mga seamen, kundi makauwi ang mga ito sa kanilang mga pamilya sa lalong madaling panahon. Sa report sa kanya ng DMW, ang Department of Foreign Affairs na ang nakikipag-ugnayan sa bansang Oman na siyang tumulong noon sa mga tripulante ng MV Galaxy Leader na naipit din sa nasabing lugar upang matukoy kung nasa ng siyam na Pinoy seafarers mula sa MV Eternity Sea. Ito ay upang mapabilis ang anumang rescue operation o negosasyon. Sabi ni Senador Raffy, magpapatawag ito ng pagdinig ng kanyang Committee on Migrant Workers upang repasuhin ang mga umiiral na polisiya sa pagpapadala ng mga Filipino seafarers sa mga tinatawag na mga high-risk zones. Kabilang sa mga tatalakayin ay kung dapat na bang magkaroon ng mandatory security assessment sa mga mapanganib na ruta at kung kinakailangan ng magpatupad ng total deployment ban sa mga lugar na may mataas na banta sa buhay at kaligtasan ng ating mga seafarers. Kabilang sa mga itinuturing na high-risk area para sa mga seafarers ng International Bargaining Forum ay ang Red Sea at Gulf of Aden, partikular na sa Bab el-Mandeb Strait na nagkukonekta sa Red Sea at Indian Ocean kung saan malakas ang pwersa ng mga rebelding Houthi ng Yemen. Ang Gulf of Guinea sa Africa na mataas ang kaso ng piracy, armed robbery at kidnapping, at ang Black Sea na apektado dahil sa nangyaring giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.